Hey guys, what's up? My name is John Wayne today. Tara, pag-usapan natin itong pag-submit ng courtesy resignation ni Auntie Claire Castro. Is this something that they saw it coming? Kasi noong panahon naman ni J. Ruiz, wala naman siyang pinag-courtesy resignation, no? Wala tayong nabalitaan, hindi naman na nasabi yun or what. Pero ang tanong natin, is this the start, no, of her downfall? Tara, pag-usapan natin. Okay guys, it is all over the news. Claire Castro submits courtesy resignation. No? Isa naman sa isang mga article makikita natin doon ang sinasabi nitong bagong secretary na si Secretary Dave ng PCO. Nakalimutan ko yung apelyido niya. But here, no, ayon sa bagong secretary, wala, ano yun? May ganun. Namali tayo ng pindot. So, kung babasahin po natin itong article na ito, Claire Castro submit courtesy resignation ayon dito sa Gemini Newsline online. Sabi dito guys, Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro submitted her courtesy resignation on Wednesday. So, palakpakan natin guys. Masunurin naman pala itong si Attorney Castro. Pero nagtataka ako, no? Ayon sa kanyang isang interview, siya di umano ay hindi directly nagre-report kay J. Ruiz. Siya po ay directly nagre-report kay Bongbong Marcos. So akala niya siguro untouchable na siya. Kaya medyo na ano siya. Not unless kung makikita nyo ngayon, mukhang ayos lang siya. Ngiti-ngiti pa siya na sinasabi niya during an interview with, what do you call that? With Ted Filon, na siya po ay kasama doon sa pinag-courtesy resignation. Castro confirmed, this is a Gemini Newsline, in a text message. Meron na po, nag-file na po ako, she said. This came after Presidential Communication Office Acting Secretary Dave Gomez ordered, bakit acting pa rin? Diba? Bakit acting pa rin? Ordered the submission of courtesy resignation after assuming the post as head of the agency. Kung siya na ang head of the agency, bakit acting secretary pa rin? Appointees have filed until Friday, July 18 to submit their courtesy resignation. Earlier, Gomez said that the request for courtesy resignation of the appointees is part of the standard transition process until any action is taken by the undersigned on such courtesy resignation. All undersecretaries, assistant secretaries, and directors of the PCO, central office, and heads of other presidential appointees of attached agency will continue to report for work and perform their unusual duties and responsibilities subject to any modification of the new leadership of PCO may deem proper to adopt in the meantime. So medyo dito kung iintindihin natin mabuti, there's still a possibility na may i-retain nila si Auntie Claire. Gomez also said he would prioritize the performance audit within the agency. I need to conduct a fair, honest, to goodness, unbiased performance audit of the office, he said. So basically, ganun nga lang mangyayari. Ginaya lang niya yung ginawa ni Bongbong Marcos. There's still a possibility na itong si Auntie Claire, mare-retain niya. 'Di ba? Kasi malaking bagay na tutulong ni Auntie Claire sa pamumuno ni Bongbong Marcos as the attack dog. At kitang-kita naman natin yan sa resulta ng survey. 'Di ba? Tumaas, pinagmamalaki po ng palasyo ang plus 10% na pag-angat ni Bongbong Marcos. Pero hindi natin may tatanggi na si
Vice President Sara Duterte ang may pinakamataas na trust rating. Makikita mo naman difference. Nakakatawa nga, mas mataas pa ang trust rating kay Chis Escudero kasi kay Bongbong Marcos. At nananatiling kulelat itong si Tambaloslos. Kita niyo naman, 61% si VP Sara. Naayon nga kay Antique Castro, no? Meron tayong nakitang ano yan eh. Dali. Hanapin natin yun. Ano sabi ni... Sabi niyo po na numbers lang naman ito po. Kasi ma'am si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon sa trust rating ng... Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Hindi na sila magbabakasyon hanggat kakayanin. Partida guys ha. Si Vice President Sara Duterte na lagi niyang binabanatan na kesyo nagbabakasyon daw. Ito, may pasaring na naman siya. Hindi daw sila magbabakasyon hanggat. Si Bongbong Marcos ka, nanonood pa ng polo game ni Sandro Marcos eh, di ba? Oh. Di ba? Kung makabalan to si Cash to. Hindi mo nakikita, nakaitim ka pa, di ba? Nagluluksa? Nagluluksa ka ba dahil tatanggalin ka na dyan sa ano? Pansamantagal? Sa PCO? Ayaw siguro ng ano eh. Meron pa nga tayo isang naging post the other day guys. No? Dito niyo makikita. Hanapin natin yun. Yung post ko na yun. Dito mo makikita yung difference na isang edukado at isang palengkera. Wait lang, hanapin natin. So ito guys, no, I posted this about 20 hours ago. So while I was looking at the parang nakuha ko to sa sa post dyan sa X or sa Twitter, no? Known as Twitter. Ayon dito, no? Nung ang tinanong si Secretary Dave Gomez, ang sagot lang niya, no comment, private matters. So si Auntie Claire naman, sigaw ng fake news. So here you can see the big difference kung bakit nga magkakaroon ng balasahan dyan sa loob ng PCO. Sino ba dapat niyang i-retain at sino ba ang dapat niyang sipain? So again, ang nakikita natin is parang ginawa lang ni Bongbong Marcos. Nagpa-courtesy resignation siya at ni-retain niya yung mga basura na pinagkakasuka-sukaan natin pagkatao. Okay, we don't need to name names, you know who they are. Pero gaya nga guys yung sinabi ni ni Attorney Topacio sa kanyang isang programa, which is ang Yes SSU Topacio. Ito mga public officials natin, kung pakapalan lang naman ng muka, sabay matindi. Diba? Sobrang tindi. O bakit pa tayo nagugulat? Diba? Anyway, going back kay Auntie Claire. Meron ako actually nakitang isang video dito kay Reaction TV PH. Dito makikita natin yung mga interviews ni Claire Castro. Bakit ba ito mahalaga nating panoorin? Number one, ayon nga kay Claire Castro, siya daw po ay nagre-report directly kay Bongbong Marcos. So malinaw na siya ang mouthpiece ni Bongbong Marcos. Okay? Pangalawa, bakit parang merong pagbabypass na nangyayari? Hindi ba dapat ang kinakausap ni Bongbong Marcos etong si Jay Ruiz at itatransmit lang niya yung kanilang pinag-usapan papunta kay Claire Castro?
Ang tanong natin dyan, si Bongbong Marcos ba talaga ang kinakausap niya o si Lisa Marcos? Diba? Kasi there's a big difference between the two. Tapos ngayon, nung sinabi ni ni Secretary Dave Gomez na mag-ano sila ng courtesy resignation, sumunod naman siya. Akala ko ba si Bongbong Marcos ang amo mo? Bakit sumusunod ka sa sinasabi ni Dave Gomez? So dito, ipinakita ni Reaction TV. So panoorin natin. Nakakatawa siya actually. Meron ho bang nangyayari o mangyayaring balasahan in the light din po of the news report na yun daw pong mga quote-unquote political appointees ay pinagbibitiw? Opo. Meron po. Kasama po tayo dyan. At maggagawa po tayo at magbibigay na po tayo ng courtesy resignation. Opo. Kasama po kayo sa sa obligado dito po sa order ni OIC Secretary Dave Gomez. Kailan po kayo maghahain, ma'am, ng inyo pong courtesy resignation, attorney? Ngayon po. Opo. Pwede ba? Di ba all smell pa siya? Alam mo kung ako kaya, kay Auntie Claire. Before pa mabaon ka na sa dami ng galit na sa'yo. Hindi lang galit na galit, marami din buwisit na buwisit sa'yo. No? Just in case na hindi mo yan nararamdaman o alam. Dahil sa dami ng viewers mo and followers mo. You should know that by now, no? Your viewers and your followers doesn't mean that these people will gonna like you. We should all know that. No, we both know that. Na one day, lahat yan, babaling palayo sa'yo. Diba? So by then, yung mga tao, you don't have loyal followers, Auntie Claire. You don't have loyal viewers. Pinapanood ka lang yan ngayon only because marami kang sinasabi laban kay Vice President Sara Duterte o sa mga Duterte. Pero kasama ka doon sa Day of Reckoning. Mapapasama ka sa Day of Reckoning. Maniwala ka. Hindi habang buhay. Wala ka pang 1 taon dyan oh. Nagkakaroon na kagad ng revalida. So, ilan kayang sekretary? Kasi, sa 3 taon ni Bongbong Marcos may almost, I think 5 na, no? 5 ng sekretary ang pinilitan sa PCO. Bakit kaya, sa tingin mo? 'Di ba? Bakit kaya? Bakit ba kaya pinagre-resign si Auntie Claire dahil gagawin na siyang secretary, 'di ba? Who knows? Isa pa sa nakakaano diyan na mapapaisip ka, bakit kaya siya hindi bakit kaya hindi siya ma-lift as secretary ng kahit anong departamento? May pending case kaya ito si Claire Castro? 'Di ba? Kung meron man, will that be a reason or cause kung bakit hindi siya mailagay as secretary ng kahit anong departamento? Kasi if Bongbong Marcos believe that she is an effective undersecretary, then there's a possibility as well na magiging effective siyang secretary. 'Di ba? I mean, again, if Bongbong Marcos believe that she is an effective press briefer and undersecretary, so bakit naghanap pa ng ibang secretary si si Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos kung pwede naman niyang ilagay as secretary si Castro, 'di ba? Total common naman sa mga secretary ang press briefer. Dahil sila nga kinakausap ng sila nga kinakausap ng mga taga-media, 'di ba? Like ni Attorney Garfield. 'Di ba? She was the secretary and the press briefer at the same time. Mas okay 'yon. 'Di ba? Pero ayon nga dito kay Castro, meron silang kakaibang structure. Pakinggan natin. Pakihintay muna matapos ang aming interview.
Si Castro lagi nagpapakita na siya ay friendly, pero in truth, yeah, good luck sa inyo. Hindi ko nga minsan nga gusto ko itanong, Auntie Claire, ikaw ba ay bipolar? 'Di ba? Kung mapapansin niyo, may dalawa siyang kakaibang persona eh. 'Di ba, which is nakakatakot. Sorry po, ma'am. Anyway, opo. Ma'am, Narinig po ninyo yun ha? Ang yabang kasi ni Claire Castro eh. Akala ko ba hindi ka under ni Jay Ruiz? Akala ko ba may sarili kang opisina? Eto po ha, sinabi po niya to. Akala ko ba hindi ka under ni Jay Ruiz? Akala ko ba meron kang sariling opisina? Akala ko ba sinabi mo mismo na nagre-report ka sa presidente at hindi kay Jay Ruiz? Hindi ako gumagawa ng salita. Hindi ako gumagawa ng salita. Ito po ha, yabang-yabang kasi nito eh. Ito mga karyaso na, matatanggal to. Hello. Bakit ganun? Yusek, sorry ha, I will have to say this. Bakit ganun? Parang hinihiwalay mo yung sarili mo dun sa kay Secretary Ruiz. Hindi ba under ka kay Secretary Ruiz? Isang opisina kayo? May separate kasi ako na hindi siya office na separate as in. Pero yung mga pagdidesisyon kasi ng PCO ni Secretary J, hindi kasi ako kasama dun. Sa pagpupulong nila about anything, sa pagmamanage, di ako kasama sa kanya. Pero under ka kay Secretary J? Under ako, yes. Pero yung kung paano magde-decide, kung sino yung magkukumpas dito, kung sino yung, anong i-decide. Narinig po ninyo ha, under daw siya kay Secretary J. Ruiz. Pero pakinggan po ninyo to mga reaksyon. Pero mas narinig ko kung sino yung magkukumpas. Di ba? Yun yung narinig ko, sinong magkukumpas. Ano kaya ibig sabihin niya nung sinabi niya kung sinong magkukumpas? Hindi ko alam, ma'am, nawawala ka ba sa sarili mo, ma'am? Desisyon nila. Hindi ako kasama sa mga pagpupulong nila. Kaya nga nakakatawa to mga di ko alam kung kanino mga supporter to para gumawa lang ng kwento, di ba? Na ako yung nag-push. Di ko alam yung mga decision ng PCO eh. So hindi ka kasali. Hindi ako kasali sa mga usapan nila. Okay. Ba't hindi ka kasali? Kasi Yusek ka naman. Hindi yun yung parte ng mandato ko eh. Okay. So ikaw, hiwalay talaga yung, hindi ka... Yung mandato ni Auntie Claire is maging attack dog talaga. Sabi nga ni Attorney Rowena Gonzon. Hindi talaga kailangan maging attack dog ni Attorney Ruth dahil siya na yung reyna ng attack dog. Kumbaga hindi ka kasama ni J. Ruiz dyan, no? Hiwala yung appointment mo. But do you also report to Secretary J. Ruiz o sa iba ka nagre-report? Sa ano kasi ako more on the SOCMED kami. Sa media lang talaga kami. Hindi more on the SOCMED. Talaga ba? So ibig sabihin, kayo nagpapagurgur ng mga pages namin. Yung ba yung gusto mong sabihin? Iba yung minamanage ni Sec J eh. So kanino po kayo nagre-report? Hindi ako sa kanya nagre-report. Basta nakita niya na lang yung trabaho namin. Messaging kami. Okay, may grupo siya pang messaging. Hindi daw po siya nagre-report sa PCO. Tingnan natin kay Dave kung pagre-resignin niya. May grupo siyang pang messaging, so doon lang kami. Pero diretso kay Sec J, hindi naman ako nagre-report sa kanya. So nakikita niya lang yung ginagawa namin. Sinong boss mo? Sinong pinaka-sec... So basically, sino nag-approve ng ginagawa ni Auntie Claire Castro? Diba? Secretary mo kung hindi ka nagre-report kay... Presidente. Ayun. So si Yusek Claire, direkta siya sa presidente, hindi siya sa secretary. Ayun yung sinasabi kong mouthpiece siya ni Bongbong Marcos. Which is basically, there was also an interview na sinasabi niya, yung mga sinasabi niya di umano, hindi daw salita ni Bongbong Marcos, kundi salita niya raw. Report. Ganun pala yung setup ninyo. Kaya siguro maraming nagtataka na hindi, boss niyan si Jay, kasali yan sa decision making si Castro. Hindi siya kasali, hiwalay siya. Buti nalinaw mo yan. Hindi talaga. So, kung ano yung ginagawa nila sa pagmamanage and everything. Do you really think that, okay, if I'm gonna ask you, maniniwala ba kayo sa sinasabi ni Auntie Claire? Ako, wala akong pakialam sa sinasabi niya.
It doesn't matter kung kapani-paniwala or hindi. But definitely sa akin, hindi. Hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi nito. Wala akong kamay doon. Oo, pati yung mga balasahan doon, may mga bagong tauhan doon, wala kang kinalaman Wala. doon. Wala talaga. So, di ba nakakataka, ang dami-daming gumagawa Okay, this is the same person who said that si PRRD daw, okay, take note of this, si PRRD daw ay, what do you call that? Gustong pababain ng 7 pesos ang kilo ng bigas. Same person. And marami rin naman, I mean, you can go and check yung mga live ni Kayo na makikita niyo yun doon, guys. Kung gaano karaming beses na siyang nahuli. Hindi lang ni Kayo, ni Teacher Mark, ni Atty. Libayan. Kaya sinabi po ni Claire Castro na hindi po siya under sa PCO. Direct po siya na mag-report sa presidente. Eh bakit pinag-resign ka ngayon ni Dave? Ito po mga karyasyo na. Ito, yabang kasi. Ang yabang-yabang mo kasi. Nakaapa ka lang sa kalabaw. Akala mo, mas malaki ka pa sa kalabaw. natanggal or pinalitan ng Bismo din tong si ano eh. Bismo din tong si Ka-Reaction. Sec Dave Gomez ngayon. Sa ngayon ho ba, ma'am, diyan po sa PCO, meron ho bang nangyayari o mangyayaring balasahan in the light din po of the news report na yun daw pong mga quote-unquote political appointees ay pinagbibitiw? Opo. Meron po. Kasama po tayo dyan. At maggagawa po tayo at magbibigay na po tayo ng courtesy resignation. Opo. Kasama po kayo sa sa obligado dito po sa order ni OIC Secretary Dave Gomez. Kailan po kayo maghahain, ma'am, ng inyo pong courtesy resignation, attorney? Ngayon po. Opo. Pwede ba pakihintay muna matapos ng aming interview? Sorry po, ma'am. Anyway, opo. Ma'am, ito hong ngayon na bago nga pong PCO acting secretary kasi wala pa naman siya. Akala ko ba hindi ka under ni J. Ruiz? Akala ko ba hindi ka under ng PCO? Akala ko ba direct ka nagre-report sa presidente? Bakit kasama ka sa mga magre-resign? Bakit kasama ka sa mga magre-resign? Oy, Claire Castro! Ang kulit nito ni Reaction TV. Sabi niya, hindi raw po siya direktang nagre-report sa PCO kay J. Ruiz. Eh ngayon, iba na si Dave na. Bakit kasama ka sa pinagre-resign? Na-realize niya na under pala siya ng PCO kasi kasama siya sa pinagre-resign. Pinagka-courtesy resignation. Di ba? Kasi nagiging Di ba mga reaksyon? Yabang-yabang mo kasi eh. Di ba? O, pakinggan pa po natin Information. Ito hong sinasabi, kasi nung una, parang performance, di ba? Ang magiging batayan daw po, no? Magkakaroon ng performance audit, no? Opo. Ngayon po, bago na po ito, ano ba ang balita dyan sa palasyo? As in, resign all na, tapos bahala na itong bagong upo na ang mariretain? Opo, ganun po. So, para po bigyan din siya ng leeway para makapamili po kung sino yung mga taong pwede niyang isama. At syempre... Bakit? Si J. Ruiz ba nabigyan ng opportunity na mamili kung sino gusto niyang makasama? Diba hindi? So what difference does it make? Po, mas maganda po talaga kung kilala niya yung tao na makakapagsilbi po para sa taong. Akala ko ba hindi ka kasama sa PCO? Exactly. Diba? Bakit Exactly. kasama ka sa magre-resign? Akala ko ba hindi ka under ni J. Ruiz dati ng PCO? Akala ko ba direkta ka kay Bongbong Marcos? Di ba? Ano nangyari? Para yata nagre-report ka na ngayon sa PCO. Para yata nagre-report ka na ngayon doon sa pumalit kay J. Ruiz.
Yabang-yabang mo kasi. Nagtatalin-talinuan ka kasi. Hindi lahat ng mga abogado ay matatalino. Hindi lahat ng mga matatalino ay abogado. O, tignan mo ako, hindi ako abogado. O, hindi rin ako matalino. O, di ba? Pero palagay ko mas bright ako sa'yo eh. Yabang no? Joke lang po yun. Okay, sige po. Meron na pong tanong muna si Chacha bago po magpatuloy po ang inyong abang lingkod. Yes po. Yusek, attorney, good morning po. Madalas ko marinig sa inyo yung salitang obstructionist, propagandist. Yes! Ikaw ang obstructionist! Claire Castro, ikaw ang propagandist! Oh, ikaw! Huwag tayong maging specific dito lang sa recent issue no, na kinasangkutan po ni First Lady. But kita naman po natin ngayon yung paglaganap ng fake news. Malala po talaga. May specific na po ba na utos ang Pangulong Marcos Jr.? Diyos ko, siya lang eh. Siya na lang eh. Huwag na tayong lumayo. Siya na lang, guys. Siya na lang ang anuhin natin. Hindi ba tinataman? Ito yung sinasabi ni Atty. De Pasio eh. Kung kakapalan lang ng mukha ang pag-uusapan. No? Mismong taga-PCO, isa na dyan si Claire Castro. Sa pakapalan ng mukha. Kung paano po lalabanan ng kanya pong administrasyon, ito pong laganap Kasi, na misinformation Diyos ko, sa inyo nga nagsisimula, sa inyo nga nanggagaling, di ba? and fake news na meron po tayo ngayon. Sa ating po pagkakaalam, inuutusan po talaga sa Secretary Henry ng DICT para po tumatugunan, especially po ang talagang naglalabasan po talaga yung sa social media. Bakit hindi nyo unahin yung si Claire Castro? Diba? Sabi pa nga niya eh, taga-gobyerno pa naman kayo. Ayan, unahin nyo si Claire Castro, Bongbong Marcos. Bakit hindi nyo unahin si Claire Castro sa pagpapalaganap ng fake news? Sa mainstream naman, wala tayong problema eh. So, wow. Sa mainstream, wala tayong problema. Pero, inatake niya yung mga mainstream media sa paglabas ng report doon sa cause of death nito ni Mr. Tantoco. I understand, Mr. Tantoco is a private person. Okay? Then he passed away. Hindi naman siya main topic natin eh. Okay? Pagkakatandaan nyo, ang asawa niya na si Mrs. Tantoco, no? Dina Arroyo Tantoco ay isang government official. At the same time, kasama to sa official entourage ni Lisa Marcos. So they cannot deny the fact that Mr. Tantoco is not part of the official entourage, no? At sinabi yan prior na si Tantoco, no, ay kasama sa official entourage ni Lisa Marcos. Ano pa nga sa mga pictures no, nakita natin yung mga pictures na ni-release, no? Okay, mismo sa page ni Lisa Marcos. Andiyan pa si Piolo Pascual, si Senator Jingo Estrada, si what's the name of the other guy? Si Senator Chis Escudero. Ang daming mga tao nandun. But definitely, doon mismo sa issue na yan, meron 3 pangalan ang lumitaw maliban kay Mr. Tantoco. Kaya ngayon dinidiscuss natin, di ba? Kung magkaiba ng kwarto si Lisa Marcos at itong si Alexa Miro, okay? At pumunta at natagpuan sila doon sa kwarto, ibig sabihin, pwede nating isipin na rumisponde lang sila. Pero meron din mga lumalabas na news na kesyo matagal pa raw before tumawag ng 911. No? Oh. So, ang daming mga balita, ang daming mga istorya ang umiikot tungkol dito. Which is basically, again, at the end of the day, titingnan natin no, kung paano yan na. But nevertheless, this is not our main topic. Balik tayo kay Claire Castro. Okay. Ako guys, ito lang ang conclusion ko. There's still a very big possibility na itong si Atty. Claire Castro, okay, ay mariretain.
as the press briefer. Otherwise, kung tatanggalin man siya sa PCO, mananatili siya sa administrasyon ni Bongbong Marcos. We just don't know ano yung next chapter niya. 'Di ba? Siguro maghahanap sila ng more professional kas kay Claire Castro. Otherwise, kung sasabihin ni Lisa Marcos o kaya ni Bongbong Marcos na i-retain si Attorney Claire Castro, di tuloy yung ligaya, di ba? But definitely, once natanggalin si Claire Castro, no? Kasi her gestures, her reaction says it all, ano? Parang masaya-masaya pa siya na pinagsasubmit siya ng courtesy resignation. Siguro inisip niya na gaya lang din ng ginawa ni Bongbong Marcos, yung iba ni-retain, yung iba talaga tinanggal. Pero I hope, no, na itong si Sir Dave, no, Secretary Dave Gomez, hindi gaya ni Bongbong Marcos. Kung ikaw ay courtesy resignation, gaya ng ginawa ni Secretary ng Department of Transportation, dapat kung clean slate talaga. 'Di ba? Sana nga, Sir Dave Gomez, maayos mo talaga ang PCO. Matanggal mo yung mga bayaran dyan, matanggal mo yung mga palengkera, matanggal mo yung mga basurera, matanggal mo ang mga korap. 'Di ba? Kasi kahit nandyan si Claire Castro, mataas pa rin, mas lalong tumataas lang ang trust rating ni VP Sara Duterte. At kitang-kita naman yan sa survey. Hindi po yan kwentong kutsero. 'Di ba? So, sana bigyan ng dignidad ni Sir Dave Gomez ang PCO at ang Malacanang by putting the right people at the right places. 'Di ba? At the right place, in the right places, just sa loob ng PCO. 'Di ba? Yung Ruth naman, no? Attorney Ruth Costello. Yung mga ganyan. Lalo-lalo na, you really have to sound professional at hindi palengkera. Anyway guys, again, maraming salamat po sa pagtunghay nyo rito. So, I was supposed to do a birthday live nung July 15. Kaya lang, I was extremely exhausted. No? It was a long day for me. So, I had to meet few people and I had dinner with the family. But nevertheless, dun po sa nakaalala at bumati, maraming salamat. Lalo-lalo na po sa ating admin ng community, si kapatid na Willino. Para kaming nasa sekta. Anyway guys, again, I'll see you in the next video. Bye guys!